Po ay tanong ni Gerald Magunda. Sabi niya rito, bakit kaya ang mga SDA, ang araw ng kanilang pagsamba ay Sabado? Ay, takang-taka. Nagtataka ko, ba't nagtataka siya? Maliwanag naman po na ang araw ng Sabado ay pagpapahinga, hindi pagsamba. O, patay tayo niyan. O, isa pa itong dapat natin ituwid. Brother Gerald Magunda. Alam nyo, sa bagay, ang gagawin na natin ito, Brother Gomer, wala talaga tayong magawa kapag iba ang takbo ng kanilang isip. Kung, ito mga kapatid, mga kaibigan, pansinin niyo po ninyo, kung tama itong si Gerald Magunda, na ang araw ng Sabado ay pagpapahinga, hindi pagsamba, lalabas, wala ng araw ng pagsamba. O, tandaan nyo, kung tama si Gerald Magunda, na sinabi niya, ang araw ng Sabado hindi pagsamba, kundi araw ng pahinga, wala ng araw ng pagsamba. Payag ka ba kayo doon? O bakit ko naman nasabi na kung ang araw ng Sabado o ikapitong araw ay pamamahinga at hindi pagsamba, patay, masaklap. O bakit? O panta natin yung Exodus 20, talatang 8 hanggang 11. Basahin natin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yung araw ng Sabat na yan, sabi doon ay ikapitong araw. Ngayon, sige, basahin mo natin yung talatang 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ilang araw na pagtatrabaho, mga kapatid? 6. Ilang araw sa isang linggo? 7. Ano yung sabi talatang 8? Alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sabi ni Gerald Magunda, hindi pagsamba yan, pamamahinga yan. 6 na araw magtatrabaho ka at magpapahinga ka sa ikapitong araw. Saan ang araw ng pagsamba dyan? Di wala na. Nakakita mo ng Magunda ka? Ang sarap pagalitan ito. Napansin mo, Brother Gomer, kung anong ginagagawa nitong mga taong ito? Gasitin nyo ang isip ninyong mabuti, ba? 6 na araw, pinagtatrabaho tayo ng Panginoon. At ipapangilin yung ikapitong araw. Sabi nyo, hindi pagsamba yan. Ay, ang gagawin mo ngayon, trabaho ka mula linggo hanggang Biyernes. Hanggang Biyernes. Pagdating na Sabado, sa bahay ka lang. O wala ka ng panahon sa Diyos. Pahinga. Hindi ka nang pwede sumamba. Sabi niya, hindi pwede. Pahinga ka lang. Wala na rin araw na pagsamba. Saway talaga itong mga ito. Kung walang Seventh-day Adventist, paano na lang itong mga taong ito na may mga open o bukas na isip at puso, mga kapatid. Mabuti na lang talaga ay naging uso itong social media at nagkaroon tayo ng sariling TV channel. Magpasalamat tayo, mga kapatid, sapagkat ngayon ay namamayagpag ang ating mga sariling mga TV channel. Sa ibang bansa, nandyan kilalang-kilala yung Three Angels Broadcasting Network na napakaraming bansa ang nararating. Bukod po doon sa Lumalinda Broadcasting Network, nandyan po yung Adventist World Radio na umaabot sa mga kamusliman, mga komunista country, ay umaabot yung Adventist World Radio. At ngayon naman ay andito po yung ating Hope Channel. Pang buong mundo po yan. Meron tayong programa po dyan, live, mga kapatid. At bukod doon ay meron tayong social media na sabay-sabay ang mga Seventh-day Adventist nangangaral. Sabi ng iba, huy, ba't konti viewers nyo? Paano? Isang programa lang silang meron. Di lahat na ng membro nila doon nanood. Sa Seventh-day Adventist, may nagpo-program ngayon, paano magluto na masustansya. May nagpo-programa ngayon, paano magturo at paano pa i-disiplina ang mga bata. May nagtuturo ngayon tungkol sa pangangalaga ng kalusugan. Meron pong mga kung ano-anong programa ang Seventh-day Adventist buong mundo, mga kapatid. At meron din naman nagtutuwid ng mga maling aral ng katulad nitong mga taong ito. Hindi raw pagsamba ang araw ng Sabado, pamamahinga, 6 na araw magtatrabaho ka. Maliban na lang, Brother Gerald Magunda, kung gumawa ka ng isang kalendaryo, 8 ang isang araw sa isang linggo. At yung isa ron, yung pang-8, yun ang iyong gawing araw ng pagsamba. Kita mo na yung pinagagawa ninyo sa salita ng Diyos. O ano sabi ng talatang 11? Sapagkat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at ang lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ay, walang pagsamba dyan. Pahinga at yan, pagtatrabaho. Wala nang pagsamba. Patay tayo. Brother Gomer. Ayun nga, Brother Johnson, gusto kong bumasa ng isang talata. At, sadyang itinira ko yan sa'yo, Brother Gomer. Kung basahin itong talata na ito, Brother, sa gawa. Yan.
Sa Gawa 13. Ang talata ay 42, patuloy. Yan. Ito kasi araw ng Sabat ito eh. Ang sabi dito sa Gawa 13:42, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Sa 43, nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ay anong ginagawa nitong mga ito, Brother Johnson? Nagpapahinga o sumasamba? Papahinga daw yan, sabi ni Gerald. Hindi ba? Kapag ka nagpapahinga, ay nasa bahay lang. Pero ito, ang sabi rito, Sabat, sila'y nagkatipon halos ang buong bayan. At anong ginagawa? Upang pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya talaga wala sa hulog, Brother Johnson eh. Wala nga. Hindi na nga nahulog eh. Hindi ba? Kaya nga, naku po, ang labo talaga. Ay kung ang utos pala ng Diyos eh, kung Sabat magpahinga, ay bakit nagkaroon sila ng sinagoga at nagkakatipon sila pag Sabado? O eh, baka doon sila nagtatrabaho. Kasi, ano na araw magtatrabaho eh. Ano yun, may mga, ano sila, Brother Johnson, may mga kwarto ba sila sa sinagoga at may mga unan doon at may mga katre sila doon at doon sila nagpapahinga sa sinagoga? Baka. Ay naku naman, sabi ko nga. Ano gagawin nila sa templo kahit nasa bagong tipan, merong templo eh. Ano gagawin nila roon? Eh di, ano lang yun, dekorasyon. Eh kasi 6 na araw magtatrabaho eh. Eh pagka Sabado, sa bahay lang. Sabi nga ni yung kuya mo, Kuya Efren. Nawala na yun ano. Eh wala daw, bawal daw lumabas eh. Di ba? Kaya nga yung mga ganyang kaisipan kung minsan, nadadaya talaga sila eh dun sa mga filosofiya. Nadadaya sila sa mga filosofiya ng mga tao na hindi na nila iniisip kung tama ba yung sasabihin nila o hindi. Ang katotohanan, Brother Johnson, may mababasa tayo na yan talagang Sabat eh, pagpupulong eh. Basahin na nga lang natin ito. Sige. Ang sabi niya rito sa Leviticus? Levitico, yan. Levitico 23. Hindi ko naman. Ay, utang na naman. Levitico 23. Ang talata ay 3. 6 na araw na gagawa. Sabi niya, datapot sa 7 araw ay Sabat, natakdang kapahingahan. Siyang banal na pagtulog. Hindi man eh. Banal na ano? Ulit yung mga basa mo, parang ganda nun ah. Ha? Siyang banal na pagtulog. Banal na pagpapahinga. Ang sabi po dyan, takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Ang ibig sabihin po kasi dito nung termino na kapahingahan, kung babasahin nyo nga po doon sa Exodo, 6 na araw kang magtatrabaho. Yon. Okay? 6 na araw kang maghahanap buhay. Pero pagdating ng 7 araw, ay ikaw ay titigil sa paghahanap buhay. Yun po yung ibig sabihin ng pagpapahinga. At anong gagawin? Pag tumigil ka sa pagtatrabaho, ang gagawin mo, ang sabi niya, siyang banal na pagpupulong. Baka nagpulong siya sang mag-isa sa bahay. Ayan po yung ibig sabihin po niyan, kapatid. Nakabasa kasi ng pahinga, Brother Johnson. Nang alam kasi nilang pahinga. Nakahiga? Diba? Nakahiga. Napagod ka sa trabaho. Nagpaduyan-duyan ba? Ganon? TV. Pahinga, ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin, titigil ka sa iyong daily routine, sa iyong hanap buhay. Kung ikaw ay magbubukid, abay titigil ka sa pagbubukid. Kung ikaw ay mangingisda, ay titigil ka sa pangingisda. At ikaw ay ang sabi riyan, yan po ay banal na pagpupulong. Yan po yung dapat nating maintindihan. Kaya yan po yung ginagawa ng bayan ng Diyos. Na kapag araw ng Sabat, sila po ay nasa sinagoga at sila po ay sumasamba. Sila po ay nagpupulong ng banal na pagpupulong. Ayan po yun, kapatid. Kaya ako ang nagtataka sa inyo, kung bakit kayo sumasamba ng linggo ay wala namang utos. Hindi ba? Lumalabas yan ganito ngayon. Maganda yung nabanggit mo, Brother Gomer. Lumalabas ngayon dyan, ganito ang paniniwala na Gerald. Ang araw ng Sabado, pahinga. 6 na araw magtatrabaho. Paano ngayon yung linggo ay kasama yun doon sa 6 na araw? Ayun na nga eh. Wala na talaga pagsamba itong mga ito. Tapos dito sa The Living Living Bible. Yan, Brother Gomer, Leviticus chapter 23 verse 3.
Sige nga. These are in addition to your Sabbaths. The seventh day of every week, which are always days for rest and every home. Times for assembling to worship Ayun. and for resting from the normal business of the week. Yung pala yung Ayun. pagpapahinga, Brother Diba? Gerald. Pahinga yan sa normal businesses of the week. Ano gagawin? Magpapahinga ka. Ano? Hindi ka lalakad. Ano sabi dyan? Times for assembling to worship. Ay, paano na ngayon yan? Ayan na nga ang sinasabi natin, Brother Johnson. Kasi nagtataka siya sa tanong niya eh. Sabi niya rito, bakit kaya ang mga SDA ang araw ng kanilang pagsabay Sabado? Takang-taka siya. Hindi naman ako nagtaka. Kasi nga, mali yung naituro. Maliwanag naman daw na ang araw ng Sabado, pagpapahinga, hindi pagsamba. Sana kung sinabi mo pagpapahinga, medyo okay pa. Pero yung hindi pagsamba, mali. Kasi Brother Johnson, tingnan mo ha, kung ililiteral ko yan. Abay, pagka ganyan ang pag-uusapan natin, hindi ka pwedeng magpahinga ng linggo. Huwag kang matutulog pag linggo. Tama. Kasi Sabado pala pahinga eh. O, Sabado lang ang pahinga. Paano ngayon yung mga kumpanya ay rest day ay linggo? Isipin mo, hindi ka magpapahinga. Kasi ang alam nilang pahinga, Sabado lang. O, nagsibak akong kahoy, pagod na pagod ako, Brother Johnson. Huwag kang papapahinga. Kailangan tapusin mo. Sabado lang ako magpapahinga. Ganyan ang gusto nilang intindi sa pagpapahinga dyan sa Sabat eh. Hindi po ganon ang ibig sabihin yan. Kaya pagka ibang araw, kahit pagod ka, huwag kang magpapahinga kasi Sabado ka lang Yun dapat na nga. magpapahinga. Oo, kasi ang gusto nila, yung Sabat lang daw ang pagpapahinga. At saka, Brother Gomer. Pagpapahinga sa kanila. No, tsaka Brother Gomer, paniwala na siya na pahinga ang Sabado eh. Ang kulang na lang niya sa kanya pagsamba. Kaya ang gagawin natin, Brother Gerald Magunda, assignment, hanap ka ng talata sa Biblia kung ano araw ng pagsamba. At ang tapos ipaliwanag mo mabuti paanong ang utos ng Diyos ay 6 na araw na magtatrabaho. Ibig mo sabihin, habang nagtatrabaho, doon ka sasamba. Ba't sila ba't sila pumupunta sa church pag linggo? Kaya nga. Ay mali 'yon dahil pagtatrabaho 'yon eh. Ayun na nga eh. Ayan o mga kapatid. Yan o ang problema. Malaki. Katututol po, kasisipa po ninyo sa katotohanan para kayong sumipa sa matulis na bagay. At hanggat meron pong nagtutuwid na mga volunteer na mga evangelist ng Seventh Adventist, ay hindi ho natin titigilan itong mga maling haka na ito, mga kapatid, mga taga-subaybay. Okay.